Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka. At doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 31. Huling araw para sa buwan ng Agosto. Handa na ba kayong salubungin si Jose Marichan mamayang madaling araw? September na bukas. No? Pero grabe po ang nangyari ngayong buwan ng Agosto. Ang daming kayabangang umiral ngayong buwang ito. At sana natuto tayo sa mga karanasan natin sa buwang ito, kasi sayang naman, no? Panibagong buwan, Berna, at sana mas mabuhayan tayo, magkaroon tayo ng pag-asa. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa tayo at makikita natin yan kung patuloy nating pinagninilayan ang mga salita na binibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Noong nakalipas na linggo, pinaalala sa atin, no, na sabi, pagsikapan ninyo, pagsumakita ninyo na makapasok sa makipot na pintuan. At ang sinasabi dito ay ang langit. Hindi ito basta bukas lang, kundi ito ay para sa mga nagsikap maging mabuti
nagsikap mamuhay kahit mahirap, pero sinikap mabuhay sa tama, sa mabuting paraan, at yun ang makakapasok sa langit. Yung mga gusto pong pumasok ng langit, pwede bang pumalakpak? Ang iba, saan nyo gusto pumasok? Pero kung gusto natin pumasok sa langit, ang paalala naman sa atin ngayon ay manatili tayong mapagpakumbaba. Yung humility. Kaya nga sabi ko, di ba, no? Ang daming kayabangang nakita natin, o baka pati tayo, ang dami nating kayabangang ipinakita sa buwang ito ng Agosto. Sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, sabi dito, habang dumadakila o dinadakila ka, maging mapagpakumbaba ka rin naman lalo. Habang nagtatagumpay ka, habang umaasenso ka, manatili kang mapagpakumbaba. Ang sabi ni Kristo, ang nagpapakataas, ibababa. Ang nagpapakababa, itataas. Bakit nagiging mahirap ang pamumuhay natin? Kasi konting asenso, ang yabang na agad. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Umasenso lang ng konti, ang yabang na. Umasenso lang ng konti, alam nyo minsan, no? Ang problema talaga natin, dasal tayo ng dasal, no? Sana ma-promote, sana yumaman, sana maka-business, lahat no? ng pag-asenso. Pag kumonting asenso, ano ang gagawin? Itataas din yung lifestyle. O kaya dahil mataas, gusto na naman mataas ang sweldo, mataas ang posisyon. Kung ma-promote ka, tumaas ang sweldo mo, huwag mong itaas ang lifestyle mo, either i-maintain mo o ibaba mo pa, tsak, asenso ka talaga dyan. Pero bakit nga ba? No? Tingnan natin, yung mga kayabangan natin, wala itong patutunguhan. Ang pag-unlad natin, ang pag-asenso natin, may hangganan yan. Maganda po, habang bata, sige, magsumikap tayo. Sige, magpursige tayo. Magtrabaho tayo habang bata pa. Sikapin mo, makapag-aral ka, MA, doktor, sige lang. Pero dapat alam mo, hanggang dito ka lang. Kasi wala ka nang pupuntahan pa, kundi pababa. Pag pinilit mo pang umangat, babagsak ka talaga. Pero kung alam mong ito ka na, at kusang loob kang bumababa, maginhawa ang buhay. Yan ang sabi sa Ebanghelyo, di ba? Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseyo. Ang mga Pariseyo, marami dyan, no? Hindi naman lahat, pero marami sa mga Pariseyo ang number one critic, number one basher, number one na against kay Jesus, pero inanyayahan siya dahil si Jesus ay kilala na din ng napakaraming tao, hinahangaan ng napakaraming tao. So inimbitahan niya si Jesus sa kanyang tahanan. Pero alam ni Jesus yung dahilan, yung motivation. Inanyayahan si Jesus, hindi para tanggapin si Jesus. Inanyayahan si Jesus para magpa-impress. Yeah. Kasi, wow, nasa iyo si Jesus, nasa bahay mo, para lang magpa-impress. Di ba yung pagpapa-impress, kayabangan? Kaya yung mga tao din na nandoon, imagine niyo lang, no? Sabi, nag-uunahan sila na makaupo doon sa mga piling upuan. Kasi kapag nasa unahan ka, nasa pedestal ka, iba ang tingin ng tao sa iyo, hinahangaan ka. At ang gustong-gusto natin ngayon din, yung tayo ay laging nasa tuktok. Gusto natin lagi, hinahangaan tayo. Kaya lahat na lang, damit, bag, kotse, bahay, gusto nating ipangalandakan. Kailangan ba talagang
ipamukha mo sa mga tao na mayroon ka ng mga bagay na ito at wala sila? Anong gusto mo? Mang-inggit? Magyabang? Minsan no, talagang deserve mo naman talagang magkaroon ng mga bagay na hinahangad mo kasi talagang nagsikap ka ng todo. Kung babalikan mo yung karanasan mo, paano kang nagtiyagang maglakad, makapasok ka lang, paano ka nagtipid, no, magbabaon ka para lang makatapos ka ng pag-aaral at na-achieve mo yun, natapos mo yun. Huwag mong kalimutan na para bang hindi mo alam paano maglakad. Maglalakad mo, magre-reklamo na. Dati ba? Dati, di ba? Ilang kilometro ang nilalakad mo at okay ka lang. Pero bakit ngayon? 10 kotse, 4 na kotse. Saan tayo pupulutin? Gusto natin lagi, signature ang damit, signature ang bag. Minsan natatawa po ako, no? Gusto mo lagi yung signature, yung bag. Hindi naman bagay. Nakita, napapasin niyo ba? Minsan wala na, gusto ko ganito, gusto ko Louis Vuitton, gusto ko Gucci, gusto ko ganito. Hindi bagay sa'yo. Yung totoo lang. Wala lang, pero wow! Alam mo, ang hinahangaan yung bag, hindi ikaw. Kasi ikaw mukha kang ewan. Alam niyo po yung salitang angat? Sabihin niyo nga po, angat. O, spell angat. Angat. Pag binaliktad, yan, ganyan na tayo. Ang dami nating nagmumukhang tanga sa kagustuhan lang nating maging angat sa lahat. Na para bang, sinong kaaway mo? Diba? Anong problema mo? Gusto mong umangat? Sige, okay. Pero bakit kailangan mo ipangalandakan? Gusto mo lagi, ay, nakahikaw ka ng gold na ganyan. Pero ang dami namang nakapalibot sa iyo. Gusto mo lagi nakabarong, ay, ang daming nakabarong sa social media, mamukhang tanga naman. Sayang kasi, di ba? Minsan, may pinag-aralan naman, mga nakagraduate naman, mga posisyon naman, pero pag pinakikinggan mo, parang mga tanga. Pero lahat nag-uunahan sa pwesto. Matatalino naman. Pero yung mga kalye hindi maayos. Kahit hindi tayo engineer, pag tininan mo, maayos yung kalye, bubungkalin. Tapos, kaya naman ng 1 linggo yan, 1 taon na hindi pa tapos. Ay, di ba makanta ngayon? Hindi rin naman nakakaligtas ang mga lingkod ng simbahan. Hindi rin nakakaligtas ang mga nasa simbahan. Mga naglilingkod sa simbahan pero mga mukhang tanga na. Minsan, coordinatorship lang, pag-aawayan pa. Ngayon, may bago tayong magiging bagong mga lektor. Huwag kayong mukhang tanga, ha? Gusto mag-serve, pero ayaw sumunod, ayaw makinig. May mga instructions, pero ayaw sumunod. Nakapasok lang, ay kala mo kung sino na, kahit saang simbahan. Kahit nga pare, nabumukhang tanga na. Hindi naman bagay magsasayaw, nagsasasayaw. Diba? Bakit? Gusto nating magyabang. Gusto nating magpa-impress. So, bakit nga ba nating ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin? Saan tayo pupulutin? Wala. Babagsak lang tayo pare-pareho. At yun ang nangyayari ngayon. So, wala na no? Ano pa bang mas tataas sa president? Yung posisyon natin sa lipunan. President na, di ba? Oh. Wala ka nang pupuntahan. O yun, magme-mayor, magko-congressman. Andun ka na, biglang baba ulit. Ay. Sabihin nyo nga sa katabi niya, huwag kang angat. Alam nyo na, ha? Kung kalugan yan, ha?
Huwag tayong angat ng angat kasi nagmumukha tayong mga tanga. At hindi tayo makakarating sa langit kung patuloy tayong magmamataas. Hintayin nating itaas tayo ng Diyos sa ating pagsusumikap na maging mapagkumbaba. Amen?